Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kasama po si Department of Information and Communications Technology or DICT Secretary. Oh my gosh! Okay, it's my friend himself, Secretary Ivan Uy. I'm so happy naman. Good afternoon po and welcome po to Serbisyong Bayanihan. DICT Secretary Ivan, hello and welcome po sa aming munting palabas na Serbisyong Bayanihan. How are you? Hello. Buti naman. Hello, Annie, and hello to my favorite UP model, Attorney Dot. Ay nako, si Secretary Ivan talaga. We used to be colleagues at the Supreme Court and I'm so happy as regards what has happened to his career. Talagang umakyat po siya umakyat until now. He is the Secretary of the DICT. Congratulations po again and again, Secretary Ivan, and we are very, very proud of you, my husband and I. So punta na po tayo sa ating mga katanungan. Miss Annie, go ahead po. Thank you very much, Attorney Dot. Ang first question ko po kay Secretary Ivan, pwede niyo po ba ipaliwanag itong binabanggit na text hijacking? Alam ko, nagbigay ka dito last time ng warning doon sa ating mga kababayan. As mentioned by Attorney Dot a while ago, may mga kaibigan na rin siya po ng victim. Text hijacking. Ano ba ito? Kasi nakakatakot. Legitimate yung conversation and all of a sudden, na-penetrate, na-infiltrate yung conversation ninyo. Secretary Ivan, your turn please. Thank you. Thank you, Annie. Nabanggit mo kanina, no? Tama yun, no? Ang dati kasing modus ng mga text scammer, gumagamit sila ng SIM card upang makapag-text. Kaya naisabatas natin yung SIM card registration in order to stop the use of these SIM cards in order to do their text scamming. So nag-evolve po ang mga text scammers. Today, yung ginagamit yung SIM card, medyo passé sila, no? Passé na, hindi na lumang gawain yan. Ang bago nilang ginagamit itong bagong teknolohiya na tinatawag nating text hijacking. Ano po ito? Ito po'y bumibili sila ng equipment na nagpapanggap na cell site. So, pwede itong ikarga sa isang sasakyan at rumoronda sila, umiikot sila sa mga lugar na medyo maraming tao, katulad ng mga mall, mga palengke, or mga anywhere where people assemble. And once they turn on that device, ang cellphone po natin continuously naghahanap po ng cellphone signal yan para makapag-connect in order to connect to the network. So, nauuto po ang ating cellphone dahil akala ng cellphone natin, kumukonect sila sa cell tower ng telco. Ngunit hindi pala. Ang kumukonect ay isang fake na cell tower or fake na cell station, no? Base station. At doon kinakapture nung fake na equipment yung mga cellphone numbers natin. So once nakuha po yung cellphone numbers natin, alam nila na aktibo itong cellphone na ito at may gumagamit yan. At doon po sila magpapadala ngayon ng scam text. Itong scam text na ito, dati po numero ang lumalabas. Ngunit ngayon, sa mas modernong equipment na ginagamit nila, pwede nila ilagay yung mga pangalan, no, ng mga lehitimong negosyo o even mga ahensya ng gobyerno. So makikita nyo dyan, pangalan ng telco, pangalan ng bangko, ng credit card, or even ng ahensya ng gobyerno. At magpapadala sila ng text. At dalawang uri po ngayon ng text ang nangyayari, no, dito sa scam na ito. Pero tinatawag natin carrot or stick. Dati po, ang modus ng mga scammer ay carrot. Anong ibig sabihin po niyan? Magpapadala sila ng text na may napanalunan kayong raffle o may pera na natatanggap kayo, kailangan mag-click kayo dito sa text na ito dahil meron kayong makakamit na pera o na benepisyo. Kaya magte-text kayo.
Ngayon po, may bagong modus sila, ay tinatawag natin na imbis na carrot, stick. Bakit stick po? Dahil imbis na iniinganyo kayo dahil meron kayo matatanggap na biyaya, tinatakot kayo. Tinatakot kayo na may nahack na account nyo sa bangko at kailangan mag-click kayo dito sa site na ito dahil minamadali nila upang malaman kung lehitimo ba yung transaction na yun. Yung pala, sila mismo ang hacker or magpapadala ng text allegedly galing sa isang government agency nahuli kayo na nagpa-violate ng isang batas, example, traffic law, at galing sa MMDA kuno yung text or sa LTO na dahil na picturean kayo na may violation, mamumultahan kayo or may penalty, no? At kailangan mag-log in kayo kaagad doon sa link na binibigay upang klaruhin or hanapan ng paraan para ma-absuelto yung penalty. So maraming paraan ngayon na ginagamit. Itong dalawa, no? Dati carrot, ngayon carrot and stick na. Binabantaan tayo, tinatakot tayo upang mag-responde tayo kaagad. At yun po ang modus ngayon ng itong mga scammers nito. Ayun, naku, talaga namang nakakatakot, Miss Annie? Kasi pag nakita mo na galing sa isang kakilala mo or trust mo, minsan hindi ka naman mag-iisip ng masama. Pero That's correct. because That's of correct. all these things that are happening now, you really have to be very, very careful. Pero okay, tama po si Sec Ivan. Marami po akong alam na nabiktima, na sinabihan po sila na meron po silang napanalunan. Ayan, nag-click sila, naloko, nakuha kung ano-anong mga details nila, and then nakuha ang mga pera nila. And then, yung sinasabi naman ni Sec Ivan, meron po akong narinig, ibang klase naman po ito. So parang combination ng carrot and stick. So, ang ginawa naman po sa kanila, Sec Ivan, ay sinabihan po sila na makakautang kayo ng ganitong amount ng pera, and pagkatapos niyan ay hindi mataas ang interest, mas mababa ng malayo sa mga bangko, so dito na kayo umutang, and then napautang, maliit lang naman na amount, pero nung sinisingil na ay napakalaki na ng pinapabayad sa kanila, at pagkatapos sila ay wina-warningan na alam nila ang kanilang address, ipapapatay sila, etc., etc. So combination of carrot and stick, attract ka muna, and then kapag doon na, napasok ka na, tatakutin ka naman. So Sec Ivan, now that we know that all of these things are happening, and really it's getting to be very scary, ano po ang dapat pong gawin? No? Paano po magiging matalino ang ating mga kababayan para po hindi sila mabiktima ng text hijacking scam, lalo na po when it comes to their bank accounts? Sige po, Sec Ivan, tulungan po natin ang ating mga kapwa Pilipino. Go ahead po. Thank you, Attorney Doc. Tama yun, no? So, ang importante dyan, huwag po tayo basta-basta maniwala, lalo na kung ang nanggagaling yung text sa mga numerong hindi natin kilala. At ang importante po dyan, nire-remind natin sa lahat, hindi yung nagpapadala ng link ang mga ito. Na regular po ang pagpupulong namin sa mga e-wallet providers, sa mga bangko, sa mga telco. Wala na pong nagpapadala ng link. So kung may natanggap kayong text or email or anumang communication sa inyo na may naka-attach na link na sinasabing kailangan i-click nyo yung link dahil idadala kayo doon sa site, huwag nyo pong i-click yung link. Dahil yun po ang pinakamadaling methodology upang mauto kayo at dadalhin kayo sa isang site na mukhang kamukha ng lehitimong site ng ahensya, ng gobyerno o ng bangko o ng telecoms provider. Kung may natanggap po kayong mga notice, ang mabuti po dyan is kayo mismo ang tumawag sa numero na alam nyo. Huwag ho yung numero na nakalagay doon sa text na yan dahil obviously
kung scammer po ang nagpadala niyan, yung numero nakalagay diyan mapupunta rin doon sa scammer na kasama nila. So, alam nyo naman ang telepono, mga hotlines ng bangko, ng e-wallet providers nyo, or ng ahensya ng gobyerno na katransaction nyo. So, kung may natanggap kayo ng ganong text, tingnan nyo lang kung saan yung mga numbers na yan, tumawag kayo or dumirekta kayo sa kanila using the contact details or information na alam nyo in order to validate whether this is legitimate or not. Okay. Attorney Dot, with your Okay. permission, may Yes. tatanong ako. Yes, Miss Annie. Thank you very much. Kay Secretary Ivan, he made mention about the fake equipment. Ito po yung cell site, nagsisilbing cell site. Itong mga text hijackers. Now, ang question ang question ko po ngayon, how are you going to track them? Ito bang equipment na ito, how big is the equipment? Kailangan ba nila magdala ng sasakyan? O this is a small equipment na ang isang tao pwedeng ilagay niya doon sa bag nyo? I want to ask you po, upon learning this, kayo po ba ay nakapagsagawa na ng investigasyon? And then, mayroon ba tayong monitoring dito? Mayroon ba tayong surveillance? Asa na po ang DICT sa ganitong problema? Secretary Ivan? Thank you po. Yes, Annie, no? Actually, I cannot reveal our operational status because of, well, you know, this is a cat and mouse thing. We cannot let the mouse know where We the understand. cat is. Opo. Okay. So we are, I assure the public that we have launched several operations already to get these people. And I regularly get updates on the status, and we will be able to apprehend quite a few of them. No? Okay. Naunawa po namin yan. Naunawa po namin, Secretary Ivan. Sorry po, Attorney, pasensya ka na. Emotionally, naapektuhan tayo dito dahil mayroon tayong ongoing case in the court. Ano po, na humingi ng tulong yung isang kababayan natin pero nasampahan ng kaso. Salamat sa Diyos. Ongoing po yan. Kasi nag-i-evolve. Kung dati-rate, yung SIM card ang ginagamit, but this time, they're using fake cell site. Di ba po? Fake equipment, dinadala sa matataong lugar. Ano pa kaya ang susunod na gagawin nila? Kasi nag-i-evolve. Ano pa kaya ang gagawin nila? Kaya, Secretary, thank you for that. And we hope na next time makakakuha tayo ng update. Thank you for that. Attorney Dot, balik ko sa inyo sa Secretary Ivan. Thank you. Yes, Miss Annie. Actually, Miss Annie, ako rin magpapasalamat kay Secretary Ivan kasi kita mo naman, Miss Annie, pwede naman siyang magpadala ng kanyang USEC o ng kanyang ASEC, pero nandito po siya ngayon at siya po ang nakikipag-usap sa atin. Anong ibig sabihin po? Talagang napaka-importante po ng topic na ito na yung mismong head na ng DICT ang lumalabas para po ma-inform po tayong lahat regarding sa mga kung ano-ano na namang ginagawa na kalokohan ng mga scammers. And I would like to just emphasize yung sinabi kanina ni Secretary Ivan, para po ma-protect po natin mga sarili natin, huwag na po tayong mag-click-click ng kahit na anong link. Kasi sinabihan na po ang mga bangko, mga e-wallet providers na hindi na sila dapat mag-send ng link. So please, kapag may nakita kayo na text message na merong link na dapat ninyong i-click, huwag nyo na pong pansinin yan. And number 2, i-repeat ko po yung sinabi po ni Secretary Ivan na dapat po ay tawagan muna po ninyo yung mga hotline nila. Alamin po ninyo muna ang mga numbers ng inyong mga bangko at saka mga e-wallet providers. So napaka-importante po ng dalawang sinabi po ni Secretary Ivan na iyon. So now, going to my question, Miss Annie, allow me to ask this po. Secretary Ivan, sa mga kababayan po nating makaka-encounter po o mabibiktima ng text hijacking scam or any other scam for that matter na dumadaan po sa online, paano po sila makakapag-report po sa DICT at saan pa po sila dapat mag-report? Thank you very much po. Meron na po tayong programa na ginawa na anti-scam center. So ito po, may hotline na tinatawagan, 1326, or i-report po sa grupong ito upang matulungan po kagad sila kung na-scam sila or na-hijack, kumbaga, yung account nila. Kung habang mas maaga, the earlier they report,
the higher the likelihood na maka-recover or maibalik, no, yung pera or yung account na nakuha. Kung wag kong magdili-dali, no, oras na medyo nagduda na kayo, teka, mukhang naibigay ko yung password ko at saka yung account ng bangko ko, wag nyo lang antayin na malimas pa yung account nyo. Tumawag na kagad kayo sa hotline at tuturuan kayo kung paano i-recover yun, no? At ang maganda po doon, meron kaming kaugnayan sa mga bangko na kung may nag-report na gano'n at na-validate namin na totoo yung report, pwede ho natin makausap yung bangko o yung e-wallet, i-freeze na muna yung account na yan upang walang mga transaction na mangyayari. Tapos kung klaro na, malinis, wala nang issue, then pwedeng i-unfreeze yung account. This is for your own protection. Pero nag-a-appel na po kami na maunawaan ng ating mga kababayan, no? Kasi meron rin nagagalit po. Let's say, meron kaming na-detect na unusual activity sa isang e-wallet account. Ang default po kasi natin ngayon is if i-freeze na muna yon dahil may nakikita kami mga unusual activity at mukhang maaring ma-scam yung account nyo. So, ang automatic doong response is freeze it for, let's say, 24 hours to monitor whether there will be any more unusual activities, whether request for funds or withdrawal or whatever, then i-unfreeze again kung safe na. Ang nangyayari po, kung ganun ang nangyari, minsan nagagalit po yung kababayan natin o yung mga account holder na meron silang transaction, bakit biglang na-freeze yung credit card nila o na-freeze yung e-wallet account nila at hindi na magamit, kailangan nilang magkaroon ng transaction. So, yan po ang ang dumb if you do, dumb if you don't situation. Gusto natin maprotektahan ang publiko at nagkakaroon ng mga medyo proactive actions na yung analytics natin, kung may nadedetect na unusual activity, gusto natin maprotektahan kaagad at ma-secure yung account. Ngunit sa pag-operate ng ganon, medyo maapektuhan din yung serbisyo dahil yun nga, sometimes the public will react, no? Bakit naman pinifreeze kaagad yan? On the other hand, kung hindi namin gagawin yan, tapos nalimas yung account, magre-reklamo naman bakit hindi ginawa ng paraan upang protect yung account nila. So we have to strike a balance on how to protect the public, but at the same time, we do not inconvenience the public on these accounts. Okay. Attorney Dot, again, with your permission. Yes. Marami Yes, Ms. kasi- Annie, go ahead. Marami akong gusto sabihin kay Secretary Ivan because this is an actual experience. Ano po? I don't know kung paano masisimplify yung process. May isang tao na nag-deposit doon sa isang GCash ng isang scammer. Immediately, nung na-deposit niya yun, ay hindi na nag-text na wala na. Pero doon sa pinaghulugan niya, nando doon yung mukha ng scammer. Pero hindi mo agad-agad ma-oblige yung yung opisina nila na maibalik yung maibalik yung pera. Kasi kailangan mo na mag-file ka ng complaint. Is there a way, Secretary Ivan, because dito po sa amin, sa Action Center, may ilan na po kaming mga ganitong cases. Okay. Hindi agad mabawi at hindi na nagkakaroon ng interest. Kasi Attorney Dot, let's say for example, ang naloko sa'yo ay 2,000, 3,000. Ano po? Hindi na maglalakas ng loob yung tao na i-push through niya yung kaso. Kasi pag pupunta ka doon sa establishmento na yon, hindi naman cooperative. Pero yung picture, ibig sabihin, yung mukha ng tao na nagkolekta ng pera ay naririyan. Madali sana ito na mahabol,
Pero yung pamamaraan, yung proseso po, may kahirapan. Secretary Ivan, being expert dito sa usaping ito, ano kaya ang pwede niyo pong mai-suggest para ma-simplify natin ito at I don't know kung makakatulong ito para little by little mabawasan natin yung biktima ng mga yung mga nabibictimize ng scam. Yes, Ani. Actually, totoo yan, no? At nakipag-ugnayan tayo sa Department of Trade and Industry. Dahil meron po silang complaint center rin, no? Sa mga nai-scam, lalo na ang sinasabi niyo siguro, most likely, yung mga online selling na either nagkakaroon ng under-delivery, misdelivery, or non-delivery of items, no? May advertisement, naniwala kayo, tapos in-order nyo, and then either hindi nag-deliver o iba yung dineliver sa inyo, no? Hindi doon sa value ng ine-expect nyo. So, ganun kasi, normally it goes into a consumer complaint center ng DTI. Which is not your role anymore. Consumer protection yan. So, the DTI currently is monitoring mga online sellers that they require them to have mga registration, di ba? They have to register their business, they have to get their corporate papers in order to establish or verify the credibility and the legitimacy of the businesses that they offer online. At ang nangyayari po dito, these online sellers now are offering those businesses on many of the online platforms. So we have to work together, not just with DTI, but with the online providers, the mga e-commerce platforms. Again, that's two-edged sword, no? We want to encourage more entrepreneurs, more people to utilize these online selling platforms dahil madali yung maging entrepreneur, no? Magnegosyo online. Wala kayong brick and mortar, walang kapital para mag-upa ng opisina, ng kuryente, dahil pwedeng gawin sa bahay or pwedeng gawin sa anywhere. So, we want to encourage entrepreneurs. We want to encourage MSMEs to do so. But then, yun nga, if any person can do it without properly being verified, napapasukan po, no, ng mga fraudsters, mga scammers, itong platform na ito, at ginagamit ito sa panloloko. So we need to work with the e-commerce platform providers. They actually have a self-regulatory mechanism. Kasi meron silang mga tinatawag nating scoring. Yung mga customer na bumibili sa kanila, nag-i-score, at kung mataas yung score nyo, ibig sabihin, reliable na seller kayo, hindi kayo nanloloko. So, mas mataas ang kumpiyansa ng publiko na mamili sa inyo dahil mataas yung score nyo. Kung mababa yung score, then medyo kaduda-duda na lihitin mo ba or maraming kapalpakan itong online seller. So, that is their self-regulatory mechanism with respect to online consumer complaints. Okay. Attorney Dot, kaya nabanggit ko naman ito para makakuha tayo ng mga additional information na mas-simplify yung process kasi mga ilan ng mga kababayan natin na talagang hindi na ipinush through yung kanilang kaso dahil nga doon sa ganong klaseng proseso. Attorney Dot, let's go back to the topic na binuksan natin. It's about the text hijacking. Alimbawa, example naman kami ni Attorney Dot. Si Attorney Dot, nag-uusap kami sa text message. Doon sa first, second paragraph nung pinag-uusapan namin, legit. And then all of a sudden, na-penetrate ito ng text hijacker. Paano malalaman ni Attorney Dot na yung palang conversation namin na-infiltrate na ng text hijacker po? Secretary Ivan? Medyo mahirap ma-identify, no? Dahil yun nga, napaka-ubiquitous na itong pamamaraan ngayon because of this new technology. So you need to have a validation mechanism between the two of you to ensure na kayo yon.
Actually, ang dead giveaway dyan po is kung makatanggap ka ng text kaagad, Ani, na galing allegedly kay Attorney Dot na nangangailangan siya ng pera at kailangan magpadala kayo ng pera dahil hindi po mangungutang si Attorney Dot, mayaman po yan. Hindi naman nangungutang yan. Napakaraming pera. That's unbelievable yun. Ayun. Ganun yan, no? Sec. Very often kung masingitan ng mga conversation, ang pinakauna dyan is gagawa ng istorya at then ang sunod dyan is magpadala kayo ng pera dahil meron akong tinutulungan na tao or biglang nangangailangan or typical budol-budol style. Okay. So any friend, any acquaintance, any office mate, kung biglang magre-request sa inyo na magpadala ng pera, that already is a very clear indication It's na a red flag. it may be a scam. So be very careful. Okay. Attorney Yeah. Dot, habol You know, ka ng inyong Miss mga Ania- katanungan, Attorney Dot. Go Oo. ahead. Thank you. Hindi, segundahan ko lang yung kwento ni Sec Ivan na nangyayari yan. Ako mismo, personal experience ko, I don't know if you remember, yung napakagaling na singer na si Tilly Moreno, no? Nagpadala siya sa akin. Akala ko siya sa Messenger na kailangan daw niya ng money. Nasa Amerika siya, pero yung pamangkin niya na aksidente. Naku, kung sino-sino pa yung pinagpasahan ko, nasabi ko, tulungan natin si Tilly Moreno. Yun pala, hindi pala siya. So yes, ingat po kayo pag nanghihingi ng pera. Naku, huwag kayong maniwala, lalo na kung mayaman naman. Anyway, abogada na ako pero naloko ako. But ulitin ko lang, no, Sec, if you are going to add more dito po sa aking enumeration, because we really have to educate our citizenry as to how to protect themselves. Una, sabi po natin kanina, ay dapat malaman po ninyo yung numbers, na totoong numbers ng bangko ninyo at mga e-wallet providers. Kung ang nag-message po sa inyo ay hindi po number nila or another number, mag-isip na po kayo. And then number 2, you have to know their hotlines para pag may nangyari po sa inyo, alam po ninyo kung sino ang tatawagan. Pag meron nag-scam sa inyo, alam po ninyo ang inyong kukontakin. And then number 3, please don't click any link. Paulit-ulit po si Secretary Ivan dyan. Huwag po kayo mag-click ng any link dahil yan na po, doon na po nila makukuha yung mga details po ninyo. Pang-apat, pag may nangyari pong scamming, report ASAP kasi habang tumatagal, mas mahirap po na mabawi ninyo yung pera ninyo. Kaya kaagad-agad, umaksyon po kayo. And then, yung sabi po ni attorney kanina, ni Attorney Ivan, Secretary Ivan, dead giveaway. Kapag nanghingi ng pera, alam na po ninyo yan. There's something fishy already. Lalo na kung may kaya naman yan. So Secretary Ivan, dun sa listahan ko po na yan, ano pa po ang gusto po ninyong idagdag para po maprotektahan ng ating mga kababayan? And if you have any other reminders po, go ahead po, Secretary. So, dati po, no, kumbaga, ang default is we trust the technology, we trust the system. Ngayon po, mukhang bumabaliktad. Zero trust po. At kung meron kayong natanggap, nagiging zero trust policy na po tayo. Even on our cybersecurity side, ginagawa po natin is zero trust policy. Always verify. So for instance, kung nakatanggap kayo ng text ng ganon, napakadali naman po, no? Tawagan nyo kaagad yung kaibigan nyo o yung kamag-anak nyo. Oh, ano nangyari sa iyo? Na-aksidente ba? So, when you call them directly using the number that you know, mababalidate nyo kaagad. Wag medyo maging kampante or maging tamad na dahil nakatanggap lang kayo ng text na gano'n, magre-respond na kayo agad. Always verify, always validate. Parang budol-budol po yan. Kung may tumawag na may gano'n nangyari at nangyari daw sa anak mo or sa asawa mo, tawagan mo kaagad yung anak mo, tawagan mo agad yung asawa mo at i-verify kung totoo bang nangyari yan. Ganun kasi ginagamit ng mga fraudsters o mga scammers. They exploit human weakness, whether it's greed, it's love, it's concern, charity. They take advantage of your
of your nature of being helpful, and then exploit that to their advantage. So always assume that that if you receive something that is a bit out of the ordinary, verify. And there's always ways of verifying, as I said. Alam nyo naman yung contact information ng ahensya, ng gobyerno, alam nyo yung contact information ng e-wallet, alam nyo yung contact information ng asawa mo, ng kaibigan mo, ng mga kamag-anak mo. Tumawag kayo at i-verify nyo. Okay, that's a very good reminder, Attorney Doc. Okay. Oh yes, Miss Annie, talagang napakaganda po ng closing statement po ng ating mahusay na secretary. Secretary Ivan Uy, of course, my good friend, is the Secretary of the Department of Information and Communications Technology. We would have wanted to talk to you much more, no? But then we have to let you go because of time constraint. Secretary Ivan Uy, we really appreciate your sharing with us the information and the reminders to our citizenry. Maraming salamat po for joining us this afternoon. Secretary Ivan Uy, the Secretary of the DICT. Maraming salamat po.